Hindi pa rin nakakalaya si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo kasunod ng pagbasura ng Korte Suprema sa kasong pandarambong laban sa kanya. Hindi pa rin kasi inilalabas ng Korte ang pirmadong kopya ng desisyon. Giit ng abogado ni Arroyo sadyang mahinang ebidensya at kaso laban sa dating Pangulo. May report si Lia Manialak del Castillo. Maaga pa lang naghanda na ng mga placard ang mga taga-suporta ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo sa labas ng Veterans Memorial Medical Center bilang pagsalubong sa kanyang napipintong paglaya. Nagkabit pa sila ng tarpaulin para kay Arroyo pero hindi pa rin nakalaya ngayon ang dating Pangulo. Ayon sa legal counsel ni Arroyo, hindi pa rin kasi inilalabas ng Supreme Court ang pirmadong kopya ng desisyon na kailangan para ilabas ang release order mula sa Sandigan Bayan. Ayon sa source ng GMA News, iniikot pa ang papel sa 15 mahistrado para mapirmahan. Pinakaunang pipirma ang huling na italagang mahistrado, huli naman ang Chief Justice. Kapag napirmahan na ang desisyon ng SC, dadalhin ang kopya sa Sandigan Bayan na siyang maglalabas ng release order kay Arroyo. Bagamat dismayado, nagpapasalamat daw si Arroyo sa pasya ng korte. Naiintindihan din daw ng kanyang legal counsel na maaaring matagalan ang proseso. Eksklusibo ring nakapasok ang GMA News sa loob ng kwarto ng dating Pangulo sa VMMC. Pero nakiusap ito na wag munang ilabas ang mga litrato at video hanggang hindi pa nailalabas ang desisyon ng korte. Mula kahapon, sunod-sunod ang dalaw ng pamilya, mga kaibigan at na mga dating miyembro ng gabinete ni Arroyo. Nagkaroon pa ng misa sa kanyang kwarto bandang hapon. She was happy sa decision, but there was also disappointing disappointment dahil inaasahan niya at ng pamilya niya at ng mga kaibigan at supporters na makakalabas na rin sa kahapon. Oras na makalaya, didiretso raw ang dating Pangulo sa St. Luke's Medical Center para magpa-check up sa kanyang doktor. Iniinda pa rin daw kasi nito ang kanyang cervical spondylosis. Nilinaw naman ang kanyang legal counsel ang hindi pagsusuot ni Arroyo ng neck brace kahapon. Sinusuot pa rin naman daw ni Arroyo ang neck brace niya kapag naglalakad ng matagal at bumabiyahe. Pero kapag nakaupo lang, pwedeng hindi niya na ito isuot. Bagamat binasura na ng korte ang kasong plunder laban kay Arroyo, naninindigan pa rin ng ombudsman na hindi pa rin sila susuko para mapatunayang nakipagsabwatan nga si Arroyo sa mga taga-PCSO at nakinabang ito sa iligal umunong paggamit ng pondo. Pero kung ang lead counsel ni Arroyo na si Attorney Estelito Mendoza ang tatanungin, mahina talaga ang ebidensya at kaso laban sa dating Pangulo. Sa mahigit 600 dokumento at 21 testigo raw kasi na hinarap ng ombudsman, wala raw ni isa ang nakapagpatunay sa mga ito sa kanilang akusasyon. Miski isang papel, miski isang testigo, hindi sinabi ng prosecution, yan magpapatunay na ninakaw ni Gloria yung 365 million. Sa paliwanag ni Mendoza sa Supreme Court, sinabi nitong inaprubahan lang ni Arroyo ang pag-release ng pondo na karaniwang ginagawa ng isang Pangulo. Wala rin daw bigat bilang ebidensya ang sinasabi ng Ombudsman sa pahayag ni dating PCSO Budget Officer Benigno Aguas na malaking bahagi ng 366 million peso intelligence funds ay ibinalik sa Office of the President. Ito raw ang dahilan kaya kinatigan ng Korte Suprema ang demurrer to evidence na ibinasura ng Sandigan Bayan. Ang ibig sabihin ng demurrer to evidence yung prosecution walang napatunayan sa allegations ng information. Kung ganon, dapat absuelto na, hindi na kailangan magpahayag ng ebidensya ang akusado. Hindi na rin daw pwedeng maghain ng motion for reconsideration dahil sinabi na sa desisyon ng SC na pwede nang lumaya si Arroyo. Ang sinabi ng dispositive portion, orders the immediate release. Simple English, immediate release. Hindi sinabi after the decision becomes final, it amounts to acquittal. Kanya dyan sa desisyon yan. Walang motion for reconsideration yan. In legal terms, it is what is called immediately executory. Kaugnay naman ang isa pang plunder complaint laban kay Arroyo, hindi pa naman daw ito kaso kaya't hindi na raw muna ito dapat pag-usapan. Samantala, ikinatuwa naman ni dating Pangulong Joseph Estrada ang pagbabasura ng Korte Suprema sa kasong plunder ni Arroyo. Dati na rin daw niyang iminungkahi kay dating Pangulong Noynoy Aquino na isailalim na lang sa house arrest si Arroyo. Yung Korte Suprema na yun igalang natin ang desisyon nila. Mabuti naman at napalaya na siya.
Naniniwala naman si dating Pangulong Fidel V. Ramos na malaki ang maitutulong ni Arroyo sa Administrasyong Duterte. Former presidents are ex-officio members of the National Security Council. Yes, sir. Kaya dahil sa nakalibre na si GMA, edi nadagdagan na. Lia Manyalak del Castillo, GMA News.